Ano po masasabi nyo sa kumuha ng mga pre-selling condo sa Empire East na napatulfo? Okay? So, balitang-balita to ngayon dahil merong kasing mga buyers ang nagreklamo, nagpunta kay Sir Rafi Tulfo na hindi na turn over yung condominium sa Empire East. So, hindi nasunod yung mismong turnover date. And until now, parang walang naging development or parang lupa pa din siya, damuhan pa rin siya. Wala man lang nangyaring construction dun sa binili nilang property. So, masasabi ko lang, may due process naman po yan in terms of legal. And batas na po ang bahala kung ano po makakapag-decide doon. So, pero para sa akin, no, para sa mga nakikinig natin na subscribers natin dyan or followers natin, for me ang real estate investment, okay, from the word itself, investment, yung investment kasi meron talagang risk, okay? Lahat naman ng investment sa mundo meron talagang risk. Pero para sa akin, okay, kung gusto mong mas mapababa yung risk, kung kukuha ka ng property, dun ka na sa ready for occupancy, yung nakatayo na, okay? And meron na talagang history na from pre-selling, okay, and then na turnover naman. Although may ganun din naman si may ganun din naman si Empire East. And hindi natin alam kung ano talaga yung pinaka main reason kung bakit hindi natayo. Okay, hindi na sunod yung turnover date. Pero may mga developer kasi na actually nade-delay naman talaga ang turnover date. Okay, yung promise na turnover date, sabihin natin 3 months, 6 months, okay? Pero yung makita mo kasi yung isang pre-selling property na binili mo, tapos wala naman nangyayari, as in, wala man lang mga parang traktora, halos walang nagbago doon sa location ng property, ibig sabihin, okay, yung binabayad ng mga clients, walang napapapuntahan. Kumbaga, hindi talaga na-start yung development. Parang ang nabasa ko kasi doon, walang license to sell. So yun nga, dahil walang license to sell, hindi talaga masisimulang mapatayuan yun. So yun nga, may mga ganyang case din talaga sa di inaasahang pangyayari. Okay, hindi natin alam kung ano talaga yung real reason behind kung bakit hindi na itayo si project na yon yung binili. Pero yun nga, advice ko sa inyo na kapag bibili tayo ng isang property investment, meron talaga siyang risk, okay? And lahat naman ng risk, mapapababa yan kapag talagang aaralan natin na mag-invest ng tama sa real estate at talagang magre-research tayo, okay? So yun nga, ma-advise ko sa mga nakikinig sa akin, ready for occupancy na yung kunin nyo, okay? Hindi man kayo kumuha sa akin, kahit sa ibang developer kayo, okay? Ready for occupancy na yung kunin nyo kasi mapapakinabangan nyo naman agad yung property. And property naman yan, lalo kung gustong-gusto mo yung location, lalong-lalo na gustong-gusto mo yung property, di ba? Kung ready for occupancy na, nakikita mo na, di ba? Magagamit mo na, grab mo na as long as kaya ng budget mo. Okay? Pero kung naghahanap kayo ng ready for occupancy na budget friendly, okay, for only 10,000 to 25,000 cash out only, pwedeng-pwede ka na magkaroon ng sarili mong 2-bedroom unit. So, yun lang naman yung masasabi ko, Ma'am Tasty Traveler. Kasi meron naman tayong batas na masusunod, 'di ba? Kung anong magiging desisyon nila diyan. Okay? So, para sa akin, para mapababa natin yung risk, pili ka na lang ng ready for occupancy. Tapos dagdagan mo na lang yung ipon mo, and then kung merong malalaking down payment na kinakailangan doon sa developer na ready for occupancy na gusto mong bilhin, okay? Pag-ipunan na lang natin, di ba? And then grab mo na kagad kasi property naman yun Huwag mong paghinayangan kasi nga mabilis naman tumaas yung property value. Pero yun nga, dahil marami sa atin talagang gusto rin talagang mas makatipid pa, no? Kumukuha talaga ng pre-selling, which is totoo talaga na malaking tipid talaga pagdating sa pre-selling. Okay? Malaking tipid, mas mura, 'di ba? Compare na kapag natayo na after 3 years, after 5 years. So, paldo talaga in terms of waiting, okay? In terms of patience. Kumbaga, bayad talaga yung pag-aantay mo, 'di ba? Yung excitement level mo pataas kasi ng pataas kapag palapitan ng palapit yung turnover date 'di ba? Pero yun nga, dun sa nangyari na case, okay, na nai-report din kay Sir Rafi Tulfo.
batas na ang bahala doon. Okay? Pero kung naghahanap kayo ng ready for occupancy na walang down payment, PM nyo ako, follow nyo ako kasi meron tayong 2-bedroom unit na ready for occupancy na. Meron din tayong studio unit and meron din tayong 1-bedroom and studio na pa-turnover na. At meron talagang building na nakatayo. At marami na rin din talagang nakalipat. Okay? So maraming salamat po and God bless.